Nagsadya na kaninang umaga sa lugar na pinangyarihan ng di umano'y pananambang sa San Pedro, Laguna yung mga alagad ng Internal Affairs Service ng Philippine National Police. At yan ay para simulan na nilang kanilang investigasyon. Eksklusibo namang nakausap ng GMA News ang pulis na tinangka umanong agawan ng baril ni alias Kambal. Mula sa San Pedro, Laguna, nakatutok live si John Consulta. John. Mike, gumugulong na nga ang investigasyon ng Philippine National Police kaugnay sa pagkamatay ni Ricky Cadavero alias Kambal at Wilfredo Panugalinga alias Kulot na member ng Ozamis Robbery Hold-Up Group. Sa amateur video na ito na nakuha ng GMA News, makikita ang wala ng buhay na sina Wilfredo Panugalinga alias Kulot at Ricky Cadavero alias Kambal. Ilang minuto makaraang ideklarang dead on arrival sa Beato Cawilan Hospital sa Muntinlupa City kagabi. Sa dibdib at panga ang mga tama ng baril sa dalawa. Sa spot report ng Regional Special Operation Group Region 4A, tinambangan daw sila sa bahagi ng Magsaysay Road sa Barangay San Antonio, San Pedro, Laguna. Gumanti sila ng putok pero bigla raw ng agaw ng baril noon sina Cadavero at Panugalinga. Kaya lumaban ang mga pulis at nabaril ang dalawa. Eksklusibong nakausap ng GMA News ang pulis na tinangka umunong agawan ng baril ni Cadavero. Nakiusap siyang huwag ipakita ang kanyang mukha. Pero pinakita niya sa amin ang pasa at bukol na tinamo dahil sa pang-aagaw umano ng baril ni Cadavero. Dinamba kami parehas ni Captain Magat. Tapos gusto kaming agawan ng baril, sinakal si Captain Magat. Pinagpupukpuk ako dito ng ano. Okay. Sinakan ako. Okay. Nagkaroon ng komisyon ng agawan ng baril. Kaya napilitan kaming ipagtanggol ang sarili namin. Sa tingin ng mga pulis, tinangka ng mga nakamotor na itakas sina Cadavero at Panugalinga tulad ng ginawa dati sa dalawa noong nakakulong pa sa Muntinlupa. Ito po ay foiled rescue attempt ng Robbery Ozamis Group. Well-planned po itong sinagawa nila kung saan may nakabuntot at may sumalubong din na biglang pumutok. So mabuti na lang sa alerto din ng ating mga ARSOG personnel kung saan yung si Ricky Cadavero at saka si Wilfredo Panugalinga ay nangagaw ng mga baril sa kanilang mga escort. So nakapaganti po ang ating mga tropa, nakapag-retaliate, kaya po mabilis na rin tumakas ang mga nagkandak ng rescue attempt. Sinimulan na ng Internal Affairs Service o IAS ng PNP ang investigasyon kaninang umaga. Pumunta sila sa Magsaysay Road kung saan naganap ang barilan. Mismo kang hepe ng IAS na si Police Director Alex Roldan ang tumingin sa tinambangang van. Ininspeksyon din ang tapalodo ng motor na ginamit umano ng mga suspect at naiwan sa crime scene. Ayon sa mga investigador, kapasin-pasin na paahon o paakyat itong bahaging ito ng kalsada kung saan naganap ang aktual na pananambang sa sasakyan ni Cadavero. Posibleng nakapwesto raw sa may bandang itaas ang dalawa sa apat na mga suspect na nakamotorsiklo hanggang sa tuluyan itong tambangan at huminto sa mismong pwestong ito. Ayon sa mga investigador, kanilang kukunin na pahayag ng lahat ng mga pulis na sakay sa loob ng van na kasama ni Cadavero at gamit ang physical evidence at kanilang testimonya, gagamitin ito para timbangin para malaman kung meron nga ba silang pananagutan o wala sa naganap na insidente. Tumangging magbigay ng pahayag sa harap ng kamera si Roldan dahil di pa raw tapos ang investigasyon. Tiniyak nito na patas ang gagawing investigasyon at papanagutin ang mga pulis kung mapatunayang nagkamali sila. Mike, nagsagawa ng trajectory examination ng mga tauhan ng Laguna at Calabar Zone Soco para matukoy ang uri, pinanggalingan at direksyon ng balang tumama sa sasakyang sakay sina Cadavero at Panugalinga. Tinurn over din sa kanila ng San Pedro Police ang mga damit ng dalawang member ng Ozamis Robbery Hold-Up Group para may sailalim sa forensic test na magiging bahagi ng kanilang ebidensya. At yan muna ang latest mula pa rin dito sa Laguna. Balik sa'yo, Mike. Ang sabi ni Secretary De Lima na nanggagalaiti, pwede naman palang inquest sa bilibid yung dalawang suspect na napatay. Bakit daw hindi doon sa bilibid ginawa yung inquest? Ano ang sabi tungkol dyan ng Police Laguna? John? Actually, Mike, ang sinasabi nila doon sa ating pakikipag-usap dito sa mga opisyal ng Laguna Police ay itong si Cadavero ay dahil parehas sila ni Panugalinga ay nahuli nga sa Dasmariñas, ang SOP daw, Mike, kung saan nahuli, dapat doon i-inquest. At doon sa kanilang sinasabi rin ay hindi naman kasama itong si Panugalinga sa dapat i-turn over dito sa bilibid. Kaya kinakailangan din nilang bumalik talaga dito sa area nga ng ARSOG. Kung kaya't hanggang sa ngayon, Mike, ay patuloy pa rin natin inatabayanan ang magiging resulta ng investigasyon para malinawagan kung ano nga ba talaga ang o sino dapat ang managot sa nangyaring insidente, Mike. Parang matindi yung tama doon sa sasakyan na pinakita mo ngayon lamang, yung video na pinakita mo.
ba nakuha nyo dyan, John? Ay yung mga tama yon na mga bala na galing sa labas, papuntang papasok ng mga van? John, gano'n ba yan? Tama ka ron, Mike, no, galing sa labas yung mga tama ng bala na yon. Yun daw ay nanggaling doon sa mga rider ng motorsiklo. Dalawa ang bumubuntot daw doon sa van at dalawa naman ang nakaabang na doon sa may bandang unahan. Pero ang isa sa mga tanong nga nitong si General Roldan, Mike, ay ang tanong, paano daw nalaman ng mga nanambang na doon dadaan ang van na sakay si Cavadero? Alamin natin, Mike, sa mga darating na araw ang magiging sagot sa tanong na yan, Mike. At walang tinamaan kahit isang nakasakay doon sa van ng mga balang nanggaling sa labas, John? Wala raw, Mike, wala raw tinamaan sa mga pulis at nangyayari, nung naganap daw yung pamamaril mula doon sa mga shooter ng nakamotorsiklo daw ay doon na parang hudyat yun, Mike, ano, para mang-agaw na ng baril itong si Cavadero at si Panangoliga. At pero dahil nga sa patuloy nga nilang pagsisikap na malabanan itong mga lumalapit na mga nakamotorsiklo, dahil sinasabi sa report ng Arsog, Mike, ay lumaban naman daw sila at pumutok dito sa mga nakamotorsiklo at dahil nga parang mapigil ang plano nga na pagtakas ay napatay nila itong si Cavadero at Panangoliga, Mike. Maraming salamat yung konsulta.